Tingnan natin kung meron pa ba mga main characters na hindi makasakay. Okay, Francis, kamusta dyan? Magandang gabi, Joe Vici and Bon. At dito pa rin tayo sa PITX ngayon. At meron nga tayo ditong nabalitaan na medyo nagka-cut off na nga raw sila ng biyahe ngayon. Ito, kausapin natin sa mga konduktor. Sir, ano yung mga biyahe na cut off na kayo ngayong gabi? Cut off na po kami ng Lancaster and then biyahe po ng Pacabite via Lancaster and then yung sa ating South Mall papuntang Vista Mall po, Tansa, cut off na po tayo. Ang meron na lang po tayo is yung papuntang Paliparan and Dasma po. Ayun, salamat. 11 p.m. po. Ayun. Thank you. Ayun, isa sa mga gate dito sa PITX na nag-cut off na nga, no? Dahil medyo kumukunti na rin naman yung pasahero dito, kung maipapansin nyo rin, na hindi katulad kaninang hapon, tanghali, talaga namang yung pila umiikot. Ayan, ikot na. Ayan, ikot ko kayo dito. Talagang maluwag na, hindi katulad kanina nga na talagang nagkakabungguan na yung mga braso at yung mga maleta na dala nila. Kasi sa mga napansin natin, lalaki din talaga ng mga dala nilang maleta, lalo na yung mga umuuwi sa probinsya nila, no? Lalo na doon sa Bicol. At yun nga, no? Speaking of Bicol, yung mga kapatid natin na babiyahe pa lang ngayon, papuntang Bicol, papuntang Visayas at Mindanao, sure na nasa daan sila magpapasko at natanong nga natin sila na bakit ngayon na sila bumabiyahe. Hindi raw kasi sila sumabay kahapon kasi mas marami ang tao, mas mahirap makasakay. Unlike kasi ngayon, marami na mga slot yung mga bus company na nandito. Kaya mas madaling makakuha ng ticket at makakuha ng schedule. And speaking of schedule din, no, may mga nagpa-advance booking na rin yung mga ilang pasahero dito, no, para daw hindi mahirapan makakuha ng slot at makakuha din ng ticket para sa kanilang mga pauwi sa kanilang probinsya at papunta dito sa Manila. Francis, si Maricel ito, yung sinasabi mo kanina na cut off ng 11 p.m., piling mga bus units, bus lines lamang yon, di ba? Pero how about the whole terminal? Hanggang anong oras sila bukas? Dire-diretso pa rin ba yung pagtanggap nila ng mga pasahero? Yes, tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo para sa mga pasahero, no? At sabi nga ng pamunuan nito, open naman sila 24 hours at available naman, no, yung mga charging station. Nakapalibot naman dito yung mga charging station, kaya hindi na problema yung mga kapatid nating babiyahe pa at nag-iintay ng kanilang biyahe. Parang no? At least nakita natin na numipis na yung dami ng tao talaga. Dahil doon sa earlier video sa pinapakita natin, kuha nila Francis sa ibang teams natin, daming tao kanina So, I think kagabi yung pinakamarami, 230,000 plus. Nasa peak yung yung kagabi. Kailan daw inaasahan yung pagbalik? Sorry, napaisip ako agad kung may gano'n ba idea yung ano? Kasi baka ikaw na ma-assign doon. Kasi baka prepare Simon. Baka mapunta ako dyan Meron ba ganong observation din yung mga pamunuan ng PTEX dyan, Francis? Yes, Bon. Nakausap na natin sila kanina. Ang sabi nila, ang ine-expect nilang balik pagkatapos ng New Year o bago mag-New Year. Either 30, yan ang inaasahan nilang peak naman ng body count. Pero depende rin daw kasi yan doon sa mga pasahero, no? Kasi yung iba kasi nag-file ng mahaba-habang deal, no? Para ma-enjoy itong ine-expect nila na mga 30 or 31, yan ang balik ng mga kapatid natin mula sa mga probinsya. Kumbaga, balikan na ng mga main characters dito sa Manila. Or baka yung 30-31 na binabanggit din, baka yun yung papaalis pa nga rin, baka hahabol pa for New Year. No? For New Year. Pero para dun sa mga government workers natin, 29 isang buong pa lang. linggo naman yung bakasyon nila. Parang sana all, di ba? O sige. Francis, maraming salamat sa'yo. Makakauwi ka na. Para humabol ka sa Noche Buena. Tama. Maraming salamat, Francis Rivera. Thank you, Francis. Merry Christmas!